Inimbestigahan ngayon ng komite sa Senado ang nagkalat na pekeng PWD card na inaalok at ibinibenta pa umano online. Bukod sa bilyong-bilyong pisong nawawalang pera sa gobyerno, apektado rin pati ang kita ng mga establisimento ng nabibiktima nito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi maliit ang diskwentong nakukuha sa mga establishmento gamit ang Person with Disability Card. Pero daing ng mga nagnenegosyo, tila naaabuso na raw ito dahil sa mga taong nagpapanggap lamang na may disability. It is not uncommon for us to have a table of 10 people. Everyone will have a PWD card. It's very regularly seen. 100% PWD card usage. We've had cases where husband and wife have the same serial number with their PWD card and they claim it's a conjugal disability. Meron din daw kaso ng piloto na may PWD card dahil sa problema sa mata. We've had pilots who would give PWD cards for visual disability. In other words, they are legally blind pilot. Ang issue iniimbestigahan ng Senate Committee on Ways and Means. Kahit ang chairman nito na si Senador Win Gatchalian, may alam na kaduda-dudang paggamit ng PWD card na nakuha sa LGU sa kaduda-dudang paraan. Ako, my experience, to be honest about it, may mga kaibigan ako na manginginom pero may PWD IDs. Ayon kay Gatchalian, noong 2023 pa lang, tinatayang 88 billion ang nawala sa gobyerno. The 88 billion is in the form of taxes because they don't pay VAT, lesser income tax because the businesses are filing deductibility. So 88 billion is forgone. Nawawala yan sa gobyerno. In terms of discounts being given by establishments, it's 166 billion pesos being given by establishments. Ang pinaka-apektado raw dito, ang mga restaurant. I fail to see the significance of why a person with disability is allowed to claim a 20% discount for a 25,000 peso bottle of whiskey or a 6,000 peso steak. This inevitably will force us to raise prices. And when we raise prices, the effect will be to harm the persons with disabilities themselves. Sabi rin ng Department of Finance, malamang magtaas ng presyo ang mga kainan dahil sa nangyayari. If the system is abused with these discounts, then the only way to recoup those losses is by putting a higher price. Sa research ng opisina ni Gatchalian, mahigit 8.5 million ang gumagamit ng peking PWD card sa bansa. Sa Valenzuela City, taga City Hall pa ang nahuling nagbebenta ng peking PWD card. In other words, may naglalako Opo. nung fake PWD IDs. Yes po. Pero ang claim nila, akala nila Totoo po. Kasi yung taong nag-offer ay alam po nilang related sa City Hall. Nasa 500 hanggang 2,500 pesos daw ang bentahan ng PWD card. Sa Quezon City, online na ang bentahan. Facebook market, and through the help of our PDAO officers, we inquire with them as to their PWD ID, and we entrap them upon delivering the fake ID. Umaaray na rin ang mga supermarket kung saan may 5% discount ang PWDs dahil mahirap mag-check kung totoo nga ang PWD card. Hiling ng mga establishmento, sana gawing iisa na lang ang itsura ng card para madali matunto ng mga peke. Sana rin daw magkaroon ng digital registry para real-time ma-check kung lehitimo ang isang PWD card. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.